Sa ilalim ng matinding pang-aapi, ang mga Pilipino ay pinipilit na magsilbi sa mabibigat na gawain na walang katapusan at walang kabayaran. Ang kanilang pag-asa ay unti-unting nauubos, ngunit sa kabila nito, may mga nagtatanggol sa kanilang dangal. Magtrabaho kayo. Hindi kayo pwedeng tumanggi sa utos ng Hari at Kastila. Hindi kami alipin. Hindi nyo pwedeng tigilin ang aming karapatan. Yan ang nararapat ng mga pastangan na tulad mo. Kung ayaw ninyong matulad sa kanya, matuto kayo ang tumulad sa aming mga utos. Noong gabi ng ikapito ng Hulyo, 1872, isang lihim na pagtitipon ang naganap sa isang liblib na lugar sa Tondo, Maynila. Dito nagsimula ang pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipinong naghangad ng kalayaan. Mga kababayan ko, ang laban ay nasa ating mga kamay. Hindi natin pwedeng itago ang ating salubin. Panahon na upang lumabang para sa ating kalayaan. Ating hangarin ng katawan, ang mga Pilipino ay tungkulin ang paglaban ng ating bayan. Huwag tayo magpadala sa takot, ang tunay na nakasay na sa pagkakaisa. Huwag kalimutan ang laban nito para sa pagwasan ng ating bayan. Sama-sama tayo at ipakita natin sa kanila na ang Pilipino ay may tapang at dangal. Sa isang pagtitipon sa isang bundok, nagbigay si Andres Bonifacio ng isang matapang na pahayag upang pukawin ang diwa ng bawat Pilipino. Mga kababayan, ang kalayaan ay hindi natin makakamtan. Kailangan natin kumilos. Ang ating bayan ay naghihintay sa lakas. Pwede magpatalo sa takot. Mga kababayan, tayo magkaisa. Ang laban na ito ay para sa ating bayan at kinabukasan. Sa bawat hakbang nating gagawin, isang hakbang patungo sa kalayaan. Sa isang maliit na bayan, pinunit ni Bonifacio ang sedula bilang simbolo ng pagtutol sa kolonyal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng pagpunit ay pinapakita na hindi na tayo ang lupa. Ang ating dangal ay mas mahalaga kaysa papel. Ang sedula ay simbolo ng ating pagkaalis. Ngayon, pinupunin natin ito upang ipakita ang ating pagtutol. Tama ka, hindi na tayo magpapailalim sa kanilang pag-aaway. Ngunit bago ang malaking pagkilos, kailangang magtago ang mga revolusyonaryo. Ang kanilang unang hakbang ay ang magplano na magtatago sa ilalim ng mata ng kaaway. Mga kababayan, kailangan natin magtago. Hinahanap pa tayo ng Guardia Civil upang piliin. Kailangan natin mag-ingat. Tama, kailangan natin magplano ng maigi para di tayo matipid. Huwag tayong mag-alala, magtutulungan tayo. Sa Balintawak, nagkaisa ang mga revolusyonaryo upang gawin ang kanilang huling hakbang bago ang laban.
Mga kababayan, ito ang simula ng ating paglaya. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Ang ating laban ay nasa ating kamay. Handa na kami, Supremo! Magkaisa tayo at ipaglaban ang ating bayan. Hanggang sa dulo. Sa isang malaking pagtitipon, muling nagbigay si Andres Bonifacio ng isang makapangyarihang pahayag upang pukawin ang diwa ng bawat Pilipino. Mga kababayan, alam na nila ang ating samahan. Ngunit hindi tayo magpapatalo. Ang ating bayan ay nakasalalay sa ating pagkakaisa sa tama. Sa ating pagkakaisa, walang makakapigil sa atin. Sa bawat laban, kasama ninyo ako. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hanggat makamdan natin ang kalayaan, hindi tayo titig. Kaya ang magising ang diwa ng bawat Pilipino. Laban ito ay para sa ating bayan. Himagsikan! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! A cry of rebellion is when people loudly speak out against unfair rules or leaders. It is a way to show they want change. Often, people who are unhappy with their situation shout or protest. This cry can be a sign of courage and hope for a better future. It helps others hear their voice and stand up for what is right. Rebellion can happen in many places, like in history or in everyday life. It is a way for people to fight for their freedom and rights.